Ang mensahe po ng Panginoon na ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay binigyan ko po ng title na Ask and You Shall Receive. Yan po yung title na binigay ko po, Ask and You Shall Receive. Sabi po rito sa Matthew 7 verse 7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Napakaganda po. Bagamat pangkaraniwan at lagi nating naririnig ang salitang ito, ang talatang ito. Pero may kapahayagan po ang Diyos sa talatang ito. May malalim pong ibibigay na kaunawaan sa atin ang Diyos sa umagang ito, sapagkat kayo ay iniibig ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano po ba yung asking? Alam niyo po ba ang asking is a command? Ang paghingi po ay utos. Ito po ay utos ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti at meron po kayong matututunan. Dahil ito po ay utos, ang paghingi, sinabi ng Panginoon, ito'y utos ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ito'y dapat nating gawin. Pag ikaw ay humingi, at ikaw ay hindi humingi, alam niyo po ba, pag hindi ka humingi, ikaw ay nagkakasala kasi ito ay utos. Kaya inutusan tayo ng Diyos na humingi. Humingi tayo sa Diyos. Kapag hindi ka daw humingi, ikay nagkakasala. Sino po sa inyo yung gustong magkasala? Taas ang kamay. Dahil ayaw nyo magkasala, kinakailangan tayo ay humingi sa Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon ang wala. Nahihirapan sa buhay dahil hindi sila humihingi. Ito po pala ay utos ng Diyos na tayong lahat ay humingi sa Kanya. Dahil gusto ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain ng Diyos dahil anak tayo ng Diyos. Naniniwala po ba tayo anak ng Diyos? Lahat nga po ng anak ng Diyos ay pumalakpak muli sa Panginoon. Total anak ka ng Diyos, pwede kang humingi sa Kanya. Alam niyo po ba, minsan, ang buhay natin, minsan kung ikaw ay hihingi, di po ba sa natural na kalagayan, yung anak at ama, hindi po ba pag siya'y humingi, dahil may relasyon siya doon sa ama, hindi po ba sasabihin niya, hihingi, halimbawa hihingi po siya, tatay, pahingi nga po ng 1,000, pahingi nga po ng 1,000, yung anak ay nandoon na doon sa wallet ng kanyang ama. Tangan na po niya 1,000. Dahil, alam niyo po ba kung bakit? Dahil ama po niya eh. Ama niya yon. May tiwala siya at may relasyon siya doon sa ama. At alam niyo po ba, kinakailangan parang hinalimbawa ko po ito sa inyo dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Anak po ba tayo ng Diyos? Kaya, kinakailangan yung paghingi po natin ay diretso at wala tayong hiya-hiya sa Panginoon. Tingnan nyo nga po yung anak. Himihingi pa lamang hawak na niya yung kanyang hinihingi, yung gustong makamtan. Dahil panatag siya na yun yung ama niya. Pero alam niyo po ba, meron namang ganito. Yung alang relasyon doon sa hinihinga niya, hindi po ba sinasabi, ate, tatay, parang awa mo na. Pahingi nga po, pambili ng gamot. Ano po yon? Magkaiba po yon. Kasi alam niyo po ba, ang hinihinga nung doon sa mga hiningan niya, humihingi siya ng awa, ala po siyang relasyon doon. Ano po yon? Di po ba po mga pulubi? Nakikita ka sa daan, parang awa niyo nga po, pahingi.
dahil nahihiya siya dahil walang relasyon. Pero yung isa, may relasyon sa kanya, ganun ang akma niya, humingi. Tayo, anak ng Diyos, kinakailangan, diretso, panatag, tayong humingi sa Diyos. Alam niyo, sa buhay po natin, kailangan balanse ang buhay. Di naman po puro hirap. Dahil anak ka ng Diyos eh. Hindi naman po puro problema. Hindi naman po puro hirap sa buhay. Puro kalungkutan. Gusto rin po ng Diyos na tayong lahat ay makatikim ng pagpapala ng Diyos. Alam niyo po ba, tingnan nga po natin. Alam niyo, may kasaysayan po sa Biblia na paraan ng paghingi. Ito po ipapaliwanag ko sa inyo, bagamat ito po palasak na po sa inyo, naririnig nyo na po lagi, pero may iba pong kahulugan. Isasaysay ko po ito po ay matatagpuan sa Lucas 15. Luke 15 verse 11. Basta yung lahat po ng chapter na yon, basahin nyo po sa inyong bahay. Ito po isasaysay ko sa inyo. Ito po ba yung, ang alam po natin, ito po yung prodigal son. Alam po natin yan, yung prodigal son, yung dalawang anak. Pero hindi ko po ito pinamagatang sinabihan na prodigal son. Ito po'y two son. Good son and son. Sasaysay ko po ito. Pakinggan niyo pong mabuti. Ito po'y paraan ng paghingi. Iba po yung paliwanag ko sa nauunawaan po natin. Hindi po ba yung dalawang magkapatid, may anak si ama, dalawang magkapatid siyang bunso, isang panganay. Ang sabi ng bunso, Tatay, pahingi na po ng aking mana. Kukunin ko na po yung aking mana. Bigay niyo na po sa akin lahat ng aking mana. Si ama, si tatay ay napakayaman. Nung humingi yung kanyang anak, ibinigay ng ama. Nang nakuha ng anak, yung lahat ng kanyang mana, hindi po ba, napakarami niyang pera, napakarami niyang kayamanan. Dahil mayaman po si ama eh. Ibinigay sa bunsong anak. Ginawa ng anak, dahil napakaraming pera, nagpakalayaw kung saan-saan ginamit, sa barkada, sa sugal, kung saan-saan ginamit. Naubos po, ang istorya po yung naubos yung kanyang kayamanan. At dumating sa punto na naghirap itong lalaking ito, yung anak na itong bunso. Halos dumating siya sa punto na wala na siyang makain. Nagkasakit siya, hirap na siya. Wala siyang makain. Hanggang sa kahit na po yung mga pagkain ng mga hayop ng baboy ay kinakain na niya dahil naubos ang lahat ng kanyang hiningi doon sa ama. Pero isang araw, natauhan ng anak. Hindi po ba ito yung istorya? Babalik ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad sa aking ama. Dahil kung nandun ako sa aking ama, hindi ako maghihirap ng ganito. Kung nandun ako sa aking ama, hindi ako magkakasakit, hindi ako mauubusan. Dahil sa aking ama, napakayaman ang aking ama. Kahit ngayon mga katulong namin, sagana sila. Napakayaman, ako'y babalik sa aking ama. Alam niyo po ba, si ama, pag iniwan mo, nadudulag siya. Kung saan mo siya iniwan, babalik din siya ron. At ikaw na anak, kung lumayo ka sa kanya, alam niyo po ba, kilala ka ng ama. Kilos mo lang, kilala ka niya. Anino mo lang, kilala ka niya. Dahil anak eh. Anakan niya eh. Kaya nung nagpasyang bumalik ang anak, hindi po ba malayo pa lang ang anak? Kitang-kita na ng ama ang anak na papunta at pabalik sa kanya. Ito po ang istorya. Ang sabi ng ama, bigyan niyo ng balabal ang aking anak, parating ang aking anak. Bigyan niyo ng balabal, bigyan niyo ng singsing, bigyan niyo ng sandalyas,
at ipaghanda niyo ang aking anak sapagkat siya'y bumalik. Bumalik. At nung bumalik ang anak, pinaghanda. Binigyan muli ng singsing, binigyan muli ng balabal, binigyan muli ng pangyapak. Ito'y simbolo ng kayamanan. At alam niyo po ba yung kapatid niyang panganay ay nandoon nakatingin sa ama. Tingnan niyo po to. Nakatingin ang kapatid na panganay at sinabi, Ama, ano yung ginawa mo sa kanya, sa aking kapatid? Inubos niya ang iyong kayamanan. Inubos niya lahat, binigay mo, pero bumalik siya, pinaghanda niyo pa, binigyan niyo pang singsing, binigyan niyo pang sandalyas. Ano ang ginawa niyo? Samantalang ako. Eto. Samantalang ako, lagi mong kasama, naririto. Hindi mo man lang ako binigyan ng handang ganito. Hindi mo lang ako binigyan ng mga ganitong handa. Ito po sagot ng ama. Makikita niyo po yan sa Biblia. Anak. Kasi anak din po niya yun eh. Oo, nandito ka. Pero hindi ka humihingi sa akin. Nakikita mong marami kong mga kayamanan dito. Pero, hindi ka humingi sa akin. Yung kapatid mo ay humingi sa akin. Kaya, kung humingi ka sa akin, bibigyan kita. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kaya gusto po ng Diyos na tayo ay humingi. Mga kapatid, sino po sa inyo yung gustong huwag magkasala sa Diyos? Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang hindi paghingi ay kasalanan. Kaya kailangan ikaw ay humingi sa Diyos. Alam niyo po ba, ano ang istoryang yan? Ito'y binigyan ko ng kasaysayan ng patungkol sa paghingi. Kinakailangan gusto ng Diyos na tayo'y humingi sa Kanya. Alam niyo po ba, ang paghingi ay isang command. Ito nga po iutos ng Diyos na dapat nating gawin. Sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo ay hindi naging maganda ang ating buhay. Hindi po pwedeng puro hirap, anak ka ng Diyos eh. Hindi po pwedeng hirap sa buhay. Minsan lang po tayong mabuhay sa mundo. Baka pag dumating ka sa punto na ikaw ay bawian ng buhay, sabihin sa iyo ng Panginoon, Anak, bakit hindi mo man lang binawasan ng kayamanan mo dito sa langit? Alam niyo, lahat po tayong anak ng Diyos ay may mga pagpapala sa langit. Nakatakda na po sa atin lahat, basta ikay naging anak ng Diyos, punong-puno ka na ng pagpapala sa langit. At kung hindi ka hihingi, hindi mababawasan yung mga pagpapala sa langit. Kaya kinakailangan tayong lahat ay humingi sa Diyos. Kapatid, ano ang gusto mong hingin sa Diyos? Alam niyo po ba, hindi po masama at sinabi ng Diyos na tayo humingi dahil mapakayaman po ng Diyos. Mayaman po ang Diyos. Mayaman po ang Panginoon. Mayaman po ang Diyos. Dahil, alam niyo po ba, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng nasa sanglibutang ito. Sa Psalm 50 verse 10 to 12. Babasahin ko po sa inyo. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libu-libong burol, na nakikilala ko, ang lahat ng mga ibon sa bundok, at ang mga mababangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magugutom, ay hindi ko saysayin sa iyo, sapagkat ang sanglibutan ay akin, at ang buong naririto. Tingnan niyo nga po. Ang sanglibutan ay akin. Lahat ng naririto ay akin. Kaya ibig sabihin,
Sa Diyos po lahat yon. Kaya inuutosan tayo ng Diyos na humingi kung ikaw ay anak ng Diyos. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Alam niyo po ba, pwede kang humingi. Hindi masamang humingi ng pera sa Diyos. Hindi masamang humingi ng kayamanan sa Diyos. Hindi masamang humingi ng kagalingan sa Diyos. Hindi masamang humiling sa Panginoon. Dahil anak ka ng Diyos. Alam na, tandaan ko po dito, bago-bago pa lang ang church na ito, alam niyo po ba, halos wala pa pong mga sasakyan ang mga kapatid. Dumating po sa pangitain ko na parang bakit ang dami pong sasakyang nakaparada sa harapan pero wala pa po noon. Pero alam niyo ba nangyari? Tingnan niyo nga po sa paradahan natin, napakaraming sakyan dahil maraming pinagpala ang Diyos at humingi sa Panginoon. Sayang kung hindi ka hihingi sa Diyos. Dahil ito yung panahon ng pagpapala ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, ito ang panahon ng pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo nga po, nung mga nakaraang buwan, maraming buwan pa, medyo ang hirap ng buhay sa punto ko. Nung pinapag-aralan ko po ito, parang ang hirap po, ala pong mga akong ginagawa dahil po ako'y kontratista po at nangontrata sa glass at kahit sa mga sa construction. Sabi ko sa Panginoon, ko, Panginoon, anak mo ako eh. Gusto ko naman pagpalain mo ako. Wala akong ginagawa sa glass supply ko, sa Plaridel. Pangipengin nga po ng customer, mga magpapagawa. Alam niyo nga po, pag sabi ko po noon, dahil naalala ko to, dahil sabi ko, anak mo ako, bigyan mo nga po ako. Naglalambing po ako sa kanya kasi kailangan lambingin mo ang Panginoon. Huwag yung magmamakaawa ka sa Panginoon. Kasi anak ka niya eh. May relasyon ka sa kanya eh. Alam niyo po ba, pagkatapos ko po noon, sunod-sunod po ang dumating doon sa shop. May nanggaling Plaridel, may nanggaling Giginto, may nanggaling Malolos, may nanggaling Baliwag. Hindi na po namin alam kung ano ang aming gagawin. Napakarami. Sobrang dami po namin ginagawa. Dahil humingi ako sa amin, gusto niyang pagpalain yung anak niya. Kaya kayo po mga kapatid na naririto. Sino po sa inyo may mga negosyo? Humingi ka sa Diyos kung ano gusto mong gawin sa negosyo mo. Kung wala ka namang negosyo, humingi ka sa Diyos kung paano ka magkakanegosyo. Kung wala kang puhunan, humingi ka sa Diyos kung paano ka bibigyan ng puhunan. Yung mga walang trabaho, humingi ka sa Diyos na magkaroon ka ng trabaho. Yung gusto ng sasakyan, humingi ka sa Diyos at bibigyan ka ng Diyos na sasakyan. Gusto niyo po ba ng sasakyan? Sino gustong magkaroon ng sasakyan? Taas ang kamay. Alam niyo po ba, hingin niyo po yan sa Panginoon, ibibigay po ng Diyos yan. Ibibigay po ng Diyos yan. Pag nilimitahan niyo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po kayo magkakaroon. Dahil hingi ka ng hingi, sasabihin ng iba, mayaman na ako, wala na akong kailangan, hindi ko na dapat kailangan humingi. Ihingi mo yung kapitbahay mo. Dahil kasi pag humingi ka, dahil anak ka ng Diyos, ibibigay niya yun. Dahil anak ka niya mapakayaman niya, hindi niya kailangan yun. Ginawa niya lahat ng yun dahil para sa iyo at para sa akin. Sino yung gustong magkaasawa? Yung wala pang asawa, humingi ka sa Diyos. Alam mo, mahirap din yung walang asawa.
Sabi nga ng asawa ko, kasi napunta doon siya kahapon, doon sa Manila, sa kanila, yung kanyang mga pamangkin ay wala pang asawa, magpo-40 na, wala pang asawa. Yun. Kaya lahat dapat ay ilalagay natin sa Panginoon. Ihingi natin sa Panginoon kasi kung hindi ka hihingi, magkakasala ka eh. Dahil ito'y utos ng Panginoon. Sige po, ulitin ko. Yung pinagtaas ko na gusto ng sasakyan, taas muli ang kamay. Alam niyo po ba, hihingin niyo po yan ngayon sa Panginoon. Dahil anak ka ng Diyos. Yung walang trabaho, na naririto na nag-a-apply, humingi ka ng trabaho sa Panginoon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Dahil anak ka ng Diyos. Yung may mga sakit, na naririto, humingi ka ng kagalingan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Dahil siya'y Diyos na mapagpalang Diyos. Siya'y Diyos na makapangyarihan at Diyos mong totoo. Kaya mga kapatid, ang paghingi ay utos ng Panginoon sa iyo at sa akin. Meron pa rin pong kasaysayan dito sa Biblia sa Genesis 18. Alam na rin po natin to pero iba po yung ibig kong ipapakahulugan dito. Sa Genesis 18, ito po yung kasaysayan sa Sodoma at Gomora. Alam niyo na po ba yan? Hindi niyo pa alam niyo na po yung Sodoma at Gomora. Ito po yung napakasamang bayan. Halos ukdulan ng kasamaan ng bayang ito. Kaya ang Diyos ay nagalit at gustong gunawin ang Sodoma at Gomora. Sasaysay ko po sa inyo. Kahit narinig niyo pa pero may matututunan po tayo rito. Ang Diyos ay nagalit, gustong gunawin ang Sodoma at Gomora dahil napakasama. Dumating ang puntong itong si Abraham ay nakiusap, humiling sa Diyos. Humiling siya sa Diyos na, Diyos ko, huwag niyo na pong gunawin ang bayang ito. Kung may masumpungan kayong 50 na banal, alang-alang sa 50, huwag niyo na pong gunawin. Sumagot ang Diyos sa hiling. Di po ba? Hindi ko gugunawin yan pag meron 50. Pero tuloy pa rin ang paghiling ni Abraham. Kung may makita kang 45, gugunawin niyo pa po ba? Hindi ko gugunawin. Sumagot ulit sa hiling. Merong hanggang sa dumating ang 40, 30, 20 at 10. Hiniling niya, kung may banal ba, gugunawin. No? At pagkatapos po ng 10, tumigil po siya sa paghingi. Pansinin niyo po. Tumigil sa paghingi itong si Abraham. Nang tumigil siya sa paghingi, umistop ang Diyos ng sagot kay Abraham. Habang humihingi ka sa Panginoon, habang humihiling ka sa Panginoon, sagot ng sagot ang Diyos. Kaya wag po tayong umistop. Wag po tayong tumigil sa paghingi sa Diyos. Dahil ang paghingi ay utos ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, gusto kang pagpalain ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. At yung iba naman ay hingi ng hingi. Pero bakit hindi tinutugon ng Diyos? Tanong niyo po ba yan? Tagal ko nang pinagpe-pray, tagal ko nang hinihingi sa Diyos, pero bakit wala? Walang sagot. Kapatid, merong sagot ang Diyos. Dahil gusto ng Diyos na mag-intay ka. Dahil sa paghingi mo, dun mo lang siya nakakausap. Hindi ba pag humihingi ka sa Panginoon, lalo na gusto mo, kailangan mo, Panginoon, bigay mo to kung dumadagok ka pa.
Dahil gusto ng Diyos na kausapin mo siya. Kaya dinidelay pa niya, gusto niyang makausap ka. At dadating din sa panahong, time na yon, na ibibigay rin sa iyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito'y ang oras ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Tandaan po natin yan. Pag kayo'y napasok sa lugar na ito, ikaw ay anak ka na ng Diyos. Dahil kinilala mo na ang Diyos ay totoong Diyos. At ikaw ang anak. Kailangan ikaw ay humingi sa Diyos. Ask, and you shall receive. Humingi ka sa Diyos. Dahil ang pagpapala, ito ang oras para pagpalain ka ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.